Kawawang bata ang nakita nila, ininsulto ng lahat. Pero hindi pa ito ang katapusan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang abalang lungsod na puno ng ingay, trapiko, at nagmamadaling mga tao, may isang batang halos hindi napapansin ng mundo. Ang kanyang pangalan ay Miguel. 10 taong gulang lamang siya, payat, gusot ang damit, at palaging maihawak na lumang plastic bag na puno ng bote at karton. Araw-araw, maaga pa lang ay gising na si Miguel. Habang ang ibang bata ay naghahanda para pumasok sa paaralan, siya naman ay naghahanda para sa isa na namang araw ng pangangalakal sa kalsada, pamumulot ng basura para lang may makain. Wala siyang sapatos. Ang kanyang tsinelas ay sira na, halos wala ng silbi. Ngunit kahit ganoon, patuloy siyang naglalakad, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Isang umagang puno ng pangungutya. Isang umaga, dumaan si Miguel sa isang malaking palengke. Doon, maraming tao, mga tindera, mamimili at mayayamang dumadaan na tila walang pakialam sa mga nasa lailayan ng lipunan. Habang yumuyuko si Miguel upang pulutin ang isang bote sa tabi ng isang mamahaling sasakyan, may isang babaeng biglang sumigaw. "Hoy bata! Lumayo ka dyan! Dudumihan mo ang kotse ko." Napaatras si Miguel, halos matumba. Yumuko siya at mahinang nagsabi, "Pasensya na po, ti." Ngunit hindi pa doon natapos. Isang grupo ng kabataan ang nagtawanan. "Tingnan mo nga yan," sabi ng isa. Para siyang pulubi na walang kinabukasan. "Sayang lang ang hangin sa kanya," dagdag pa ng isa. Hindi umimik si Miguel. Sanay na siya. Araw-araw, ganito ang kanyang nararanasan, pang-iinsulto, pangmamaliit, at pagtingin na para bang wala siyang halaga. Ang bata na walang umiiyak para sa kanya. Wala na ang kanyang ama. Ayon sa kanyang ina, iniwan sila nito noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina naman ay namatay dahil sa sakit 2 taon na ang nakalipas. Simula noon, mag-isa na lamang si Miguel sa mundo. Walang kamag-anak. Walang tutulong. Walang magtatanggol. Kapag siya ay nagugutom, tiis. Kapag siya ay may sakit, dasal lang ang sandata niya. At kapag siya ay ininsulto, katahimikan ang kanyang sagot. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na mata, may itinatagong tapang at talino na hindi alam ng kahit sino. Isang insidente sa paaralan. Isang araw, dahil sa matinding gutom, pumasok si Miguel sa bakuran ng isang pampublikong paaralan. Hindi siya estudyante roon, ngunit umaasa siyang may matitirang pagkain. Nakita siya ng gwardiya. "Hoy! Anong ginagawa mo rito?" sigaw nito. "Naghahanap lang po ako ng pagkain," sagot ni Miguel. Ngunit sa halip na tulungan, itinulak siya palabas. "Umalis ka rito. Hindi ito para sa mga katulad mo." May ilang estudyanteng nakakita. Ang ilan ay naawa, ngunit mas marami ang tumawa. "Basura rin naman ang hinahanap niya," sabi ng isa. "Bagay lang sa kanya," dagdag ng isa pa. Tahimik na lumakad palayo si Miguel, hawak ang kanyang tiyan na kumakalam. Ang lihim na gawin ni Miguel. Sa gabi, kapag tahimik na ang paligid, pumupunta si Miguel sa isang lumang sirang gusali. Doon siya natutulog. Ngunit hindi lang iyon ang ginagawa niya. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng sirang poste, nagbabasa siya ng lumang libro. Mga librong napulot niya sa basura, math, science, at mga lumang encyclopedia. Hindi marunong magturo ang buhay sa kanya, kaya siya ang nagturo sa sarili niya. Habang ang mundo ay minamaliit siya, siya naman ay tahimik na naghahanda. Isang araw ng matinding kahihiyan. Isang hapon, pumasok si Miguel sa isang convenience store. Gusto niyang bumili ng tinapay gamit ang baryang nakuha niya buong araw. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinita na siya ng cashier. "Hoy bata, may pera ka ba talaga? Huwag ka rito kung wala." Ipinakita ni Miguel ang kanyang mga barya. Nanginginig ang kamay niya. Ngunit may isang lalaking nakapila ang sumingit. "Hayaan mo na yan. Siguradong magnanakaw yan." Biglang dumating ang manager. "Lumabas ka na. Hindi kami tumatanggap ng mga pulubi rito." Pinagtitinginan siya ng lahat. Para bang isa siyang kriminal. Lumabas si Miguel na luhaan, hawak pa rin ang baryang hindi niya nagamit. Isang mata ang nakakita. Hindi niya alam na may isang matandang lalaki pala ang nakamasid mula sa malayo.
Tahimik lamang ito, ngunit malalim ang tingin kay Miguel. Napakatatag ng batang iyon, bulong ng matanda sa sarili. Ngunit hindi pa siya lumapit. Hindi pa oras. Ang simula ng pagbabago. Kinagabihan, habang nagbabasa si Miguel ng libro tungkol sa mga makina at imbensyon, may biglang lumapit sa kanya. Bakit ka nagbabasa niyan? Tanong ng isang boses. Nagulat si Miguel. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap niya. Gusto ko pong matuto, sagot niya. Kahit wala po akong paaralan. Umiti ang matanda. Isang ngiting puno ng hiwaga. Hindi alam ng mundo kung sino ka talaga, sabi nito. Pero darating ang araw magugulat silang lahat. Hindi na nakapagsalita si Miguel. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya hinusgahan. Wakas ng part 1. Ang batang minamaliit ng lahat, ngunit tahimik na pinapakita ang kanyang talino. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mula noong gabing iyon na nakausap ni Miguel ang misteryosong matandang lalaki, may kakaibang pagbabago sa kanyang puso. Hindi pa rin nagbago ang kanyang buhay, mahirap pa rin, gutom pa rin, at minamaliit pa rin ang lahat, ngunit may isang bagay na nadagdag, pag-asa. Hindi niya alam kung sino talaga ang matanda, o kung bakit ito biglang lumitaw sa kanyang buhay. Ngunit malinaw sa kanyang isipan ang sinabi nito. Hindi alam ng mundo kung sino ka talaga. Paulit-ulit itong umiikot sa kanyang isipan habang siya ay namumulot ng bote kinabukasan. Isang araw na puno ng pagsubok. Maaga na namang nagising si Miguel. Ang sikat ng araw ay bahagya pa lamang sumisilip, ngunit siya ay nasa kalsada na. Bitbit ang kanyang lumang sako, nilibot niya ang mga eskinita, dumpster at likod ng mga tindahan. Habang naglalakad siya, may isang grupo ng kalalakihan ang nakatambay. Hoy bata, sigaw ng isa. Magtrabaho ka ng maayos. Huwag puro pulot ng basura. Napahinto si Miguel. Gusto niyang sumagot, ngunit pinili niyang manahimik. Tingnan mo yan, sabi ng isa pa. Kung may utak lang yan, nasa paaralan na sana. Hindi nila alam. May utak si Miguel at higit pa roon. Ang hindi sinasadyang pagtuklas. Bandang tanghali, napadpad si Miguel sa likod ng isang electronics repair shop. Maraming sirang radyo, electric fan, at lumang DC ang nakatambak doon. Habang naghahalongkat siya, may napansin siyang maliit na circuit board. Pinulot niya ito at pinagmasdan. Ganito pala ang loob, bulong niya. Dala ng kanyang pagkamausisa, inuwi niya ang ilang sirang gamit. Sa gabi, sa kanyang tinutuluyang gusali, pinaghiwa-hiwalay niya ang mga ito. Ginamit niya ang kaalaman mula sa mga librong nabasa niya. Isa-isang pinag-aralan ang mga piyesa, resistor, wire, switch. Pagkaraan ng ilang oras, umandar ang isang lumang radyo. Napangiti si Miguel. Hindi ito malaki para sa mundo, ngunit para sa kanya, ito ay himala. Panibagong pangungutya. Kinabukasan, dinala niya ang radyo sa palengke, umaasang maibebenta ito kahit mura. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang tindero ang nagsabi. Hoy! Bawal magbenta rito ang mga pulubi. Ayos pa po yan, mahinang sagot ni Miguel. Inayos ko po. Natawa ang mga tao. Ikaw? Nag-ayos? Bata ka pa, huwag kang magsinungaling. Isang lalaki ang kumuha ng radyo, sinubukang buksan at tumunog. Biglang natahimik ang paligid. Ngunit imbes na humanga, may sumigaw. Baka ninakaw lang niya yan. Tinaboy si Miguel muli. Ang matandang nagmamasid. Mula sa di kalayuan, nandoon muli ang matandang lalaki. Nakita niya ang lahat, ang tagumpay at ang kahihiyan. Hindi pa rin handa ang mundo, bulong niya. Ngunit handa na ang bata. Isang munting tulong. Kinagabihan, muling nagkita si Miguel at ang matanda. Marunong ka pala sa makina, sabi nito. Opo, mahina ang boses ni Miguel. Pinag-aaralan ko lang po. Inabot ng matanda ang isang lumang toolbox. Hiramin mo muna, sabi niya. Hindi ito regalo. Puhunan ito. Hindi makapaniwala si Miguel. Bakit po ninyo ako tinutulungan, tanong niya. Tumingin ang matanda sa malayo. Dahil minsan ako rin ay minamaliit. Lumalawak ang kakayahan. Mula noon, gabi-gabi ay nag-aayos si Miguel ng mga sirang gamit. Electric fan, flashlight, charger, unti-unti niyang natututunan.
May ilang tao ang bumibili, ngunit karamihan ay nanliliit pa rin sa kanya. Sayang, matalino sana pero pulubi, sabi ng iba. Ngunit hindi na iyon gaanong masakit kay Miguel. May mas mahalaga siyang layunin. Isang matinding insidente. Isang araw, may malaking kaganapan sa lungsod, isang job fair at technology exhibit. Hindi dapat pumasok si Miguel roon, ngunit dahil sa kanyang kuryosidad, sumilip siya. Agad siyang hinarang ng guard. Hoy! Bawal ang mga batang kalye rito. Gusto ko lang pong tumingin, sagot ni Miguel. Ngunit itinulak siya. Natumba siya sa harap ng maraming tao. May tumawa. May nagvideo pa. Ngunit biglang may sumigaw. Tigilan ninyo. Ang matandang lalaki iyon. Alam ba ninyo kung sino ang batang iyan, tanong niya. Isang pulubi, sagot ng guard. Umiti ang matanda. Isang pulubi na mas marunong pa sa marami sa loob. Ngunit hindi pa rin niya ibinunyag ang lahat. Tahimik na paghahanda. Mula sa araw na iyon, mas naging determinado si Miguel. Mas nag-aral. Mas nagsikap. Sa bawat pang-insulto, mas tumitibay siya. Sa bawat pagtulak pababa, mas umaangat ang kanyang isip. Hindi niya alam kung kailan o paano, ngunit ramdam niya. May malaking pagbabagong paparating. Wakas ng part 2. Ang unang malaking pagkakataon ni Miguel nang magsimulang mabuksan ang mata ng mundo. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Pagkatapos ng insidente sa technology exhibit, kumalat ang usap-usapan tungkol sa isang batang kalye na marunong umintindi ng makina. Hindi man siya kilala sa pangalan, may ilan nang nagsisimulang magtanong. Sino yung batang iyon? Totoo bang marunong siyang mag-ayos? O baka palabas lang? Para kay Miguel, wala pa ring nagbago sa araw-araw niyang buhay. Gising pa rin siya ng maaga, namumulot pa rin ng bote, at patuloy pa ring iniiwasan ng marami. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pakiramdam, parang may paparating na malaking pagsubok. Isang hindi inaasahang paanyaya. Isang hapon, habang inaayos ni Miguel ang isang sirang electric fan sa gilid ng kalsada, may humintong itim na sasakyan sa harap niya. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Ikaw ba si Miguel? Tanong nito. Nagulat ang bata. Opo, ako po, maingat niyang sagot. Inirekomenda ka ng isang matandang kaibigan, sabi ng lalaki. May gusto kaming ipasuri sa'yo. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Talaga? Siya. Bata lang yan ah. Ngunit hindi pinansin ni Miguel ang mga bulong. Sumama siya. Ang unang malaking pagsubok. Dinala siya sa isang maliit na workshop. Doon, may isang makina na hindi gumagana, isang lumang water pump na kailangan para sa isang komunidad. 3 teknisyan na ang sumubok, sabi ng lalaki. Wala silang mahanap na sira. Tahimik na lumapit si Miguel. Tiningnan niya ang makina, ang tunog, ang amoy, ang galaw ng mga piyesa. Lumipas ang ilang minuto. Hindi po sa loob ang problema, sabi niya. Nasa pressure valve po, mali ang pagkakaalin. Nagkatinginan ang mga matatanda. Sigurado ka? Tanong ng isa. Tumango si Miguel. Kinuha niya ang mga gamit, inayos ang valve, at muling pinaandar ang makina. Umugong ito. Biglang napuno ng ingay ang silid, hindi ng sigaw, kundi ng pagkamangha. Paano mo nalaman? Tanong ng isang teknisyan. Mahina ang boses ni Miguel. Nabasa ko po at napag-aralan. Ang simula ng pagkakilala. Mula noon, may ilang taong nagsimulang magtiwala kay Miguel. May mga nagdadala ng sirang gamit, may mga nagtatanong. Ngunit kasabay nito, may mga hindi natuwa. Hindi pwedeng bata lang ang mas magaling sa atin, sabi ng isang teknisyan. Siguradong tinuturuan lang yan. May inggit. May galit. May takot. Ang unang panayam. Isang lokal na mamamahayag ang nakarinig ng balita. Hinanap niya si Miguel at kinausap. Anong pakiramdam na ikaw ay tinatawag na batang henyo? Tanong nito. Napayuko si Miguel. Hindi po ako henyo, sagot niya. Gusto ko lang pong matuto at mabuhay. Ang simpleng sagot na iyon ang tumama sa puso ng marami. Ang mga taong nagsimulang magsisi. May ilang nakakita sa kanya noon, ang cashier, ang gwardiya, ang mga tumawa sa palengke. Siya pala iyon ni.
Tayo ang umapi sa kanya. May ilan ang nahiya. Ngunit may ilan din ang nagsabi. Kung sumikat yan, mapapahiya tayo. At doon nagsimula ang mga kaaway. Isang sabotahe. Isang gabi, habang wala si Miguel sa kanyang tinutuluyan, may pumasok at sinira ang ilan niyang gamit. Nang bumalik siya, nakita niya ang wasak na toolbox, ang regalong tiwala ng matanda. Nanlumo siya. Bakit po laging ganito, bulong niya. Dumating ang matandang lalaki. Dahil kapag umaangat ka, sabi nito. May mga gustong humila pababa. Ngunit hindi siya sumuko. Ang mas malaking lihim. Panahon na, sabi ng matanda. Ngunit hindi pa lahat. Dinala niya si Miguel sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, isang malaking gusali na mailogo ng isang kilalang kumpanya. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ng matanda. Umiling si Miguel. Ngumiti ito. Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mata ni Miguel. Sinusubok kita, dagdag ng matanda. Hindi dahil sa talino mo kundi dahil sa puso mo. Tahimik na paglipat. Hindi pa rin ibinunyag sa publiko ang buong katotohanan. Ngunit nagsimula nang magbago ang buhay ni Miguel, unti-unti, maingat at tahimik. May scholarship na inihahanda. May oportunidad na paparating. Ngunit mas malaki pa ang pagsubok sa hinaharap. Dahil kapag nalaman ng lahat kung sino talaga siya, hindi lang paghanga ang haharapin niya, kundi galit at pagsisisi. Wakas ng part 3. Nang mabunyag ang katotohanan, ang batang ininsulto ng lahat at ang simula ng hustisya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Habang unti-unting nagbabago ang takbo ng buhay ni Miguel, may dalawang uri ng tao sa paligid niya, ang mga nagsisimulang humanga at ang mga lalong napupuno ng galit at inggit. Ang katahimikan na dati kanyang sandata ay ngayon nagiging bagyo na iayanig sa maraming tao. Isang bagong mundo para kay Miguel. Sa tulong ng matandang lalaki, dinala si Miguel sa isang pansamantalang tirahan malapit sa lungsod. May maayos na higaan, malinis na damit at pagkain sa mesa, mga bagay na dati pangarap lamang niya. Ngunit kahit ganoon, hindi nagbago ang kanyang ugali. Maaga pa rin siyang gumigising, nagbabasa ng libro at nag-aaral ng mga makina. Hindi ka ba naninibago? Tanong ng matanda isang umaga. Masaya po, sagot ni Miguel. Pero ayokong makalimutan kung saan po ako nanggaling. Napangiti ang matanda. At iyan ang dahilan kung bakit tama ang desisyon ko. Ang lihim na pagsubok. Hindi alam ni Miguel na kahit ngayon, sinusubok pa rin siya ng matanda. May ilang empleyado ng kumpanya ang inutusang bantayan ang bata, hindi para saktan, kundi para makita kung paano siya kikilos kapag may kapangyarihan na siyang hawak. Isang araw, may dinalang bagong kagamitan sa workshop. Ikaw ang bahala rito, sabi ng isang engineer. Ikaw ang mamumuno sa pag-aayos. Tahimik ang paligid. May ilang hindi natuwa. Bata lang yan, bulong ng isa. Bakit siya ang masusunod? Ngunit nang magsimula ang trabaho, nakita nila ang kakaibang paraan ni Miguel, maingat, sistematiko, at puno ng respeto. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagyabang. Nagturo siya. Ang mga taong lalong nagalit. Habang umaangat si Miguel, may mga taong bumabalik sa nakaraan. Ang gwardyang nagtulak sa kanya. Ang manager na nagpalaya sa kanya sa tindahan. Ang mga tumawa at nagvideo. Kung malaman ng lahat ang totoo, tapos na tayo, sabi ng isa. Kaya may nagplano. Isang malaking eskandalo. Isang gabi, kumalat sa social media ang balita. Ang batang henyo raw ay isang manloloko. May mga peking video. May mga gawa-gawang kwento. May nagsabing ninanakaw daw ni Miguel ang ideya ng iba. Muling bumalik ang mga mata ng tao, hindi para humanga, kundi para humusga. Akala ko ba matalino siya? Pare-pareho lang pala. Tahimik si Miguel habang binabasa ang mga komento. Mas masakit pa ito kaysa sa gutom noon. Bakit po ganito? Tanong niya sa matanda. Ginawa ko naman po ang tama. Tumango ang matanda. Dahil kapag papalapit ka na sa katotohanan, mas lumalakas ang kasinungalingan. Ang desisyon ng matanda. Kinabukasan, tinawag ng matanda ang board ng kumpanya, ang media, at ilang opisyal ng lungsod. Panahon na, sabi niya. Hindi na pwedeng itago. Nagulat si Miguel.
Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin ang matanda sa kanya ng seryoso. Panahon na para malaman ng lahat kung sino ka at kung sino ako. Ang araw ng pagbubunyag. Puno ang bulwagan. May kamera. May ilaw. May mga taong dating tumingin kay Miguel bilang wala. Tumayo ang matanda sa harap. Sa loob ng maraming taon, panimula niya. Ako ay isang negosyanteng naniniwalang ang talino ay nasusukat sa diploma. Huminga siya ng malalim. Ngunit nagkamali ako. Itinuro niya si Miguel. Ang batang ito, na ininsulto ninyo, itinaboy, at minamaliit ay ang patunay na ang tunay na talino ay nasa sipag, kabutihan, at tapang. Nag-ingay ang paligid. At ngayon, dagdag pa niya. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking legal na tagapagmana at ang batang aking pinili upang pondohan ang mga proyektong pangkomunidad. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang pagbagsak ng mga umapi. Ang gwardiya ay napaupo. Ang manager ay namutla. Ang mga tumawa noon ay hindi makatingin. May ilang lumapit kay Miguel. Pasensya na, T. Hindi namin alam, D. Tahimik na tumango si Miguel. Hindi siya naghiganti. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng hiya. Isang huling pagsubok. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. May isang dating teknisyan na hayagang tumutol. Hindi patas ito, sigaw niya. Bata lang yan. Hindi siya karapat-dapat. Tahimik na humarap si Miguel. Hindi ko po hiniling na maging espesyal, sabi niya. Hiniling ko lang pong mabuhay ng may dignidad. Natahimik ang bulwagan. Ang simula ng hustisya. Inanunsyo ng matanda ang bagong programa, libreng edukasyon, training sa teknolohiya, at tulong para sa mga batang lansangan. At si Miguel, dagdag niya. Ang magiging simbolo hindi ng yaman kundi ng pag-asa. Tumulo ang luha ni Miguel. Hindi dahil sa saya lamang, kundi dahil sa wakas. May nakinig. Wakas ng part 4. Ang huli at hindi malilimutang pagkakataon, ang bata na ininsulto ng lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang araw na iyon ay puno ng liwanag, ngunit hindi lang sa kalangitan, sa puso ng bawat tao na naroroon, may iba't ibang emosyon, pagkabigla, kahihiyan at paghanga. Si Miguel, ang batang ininsulto ng lahat, ay nakatayo sa entablado ng kumpanya, hindi bilang isang bata lang, kundi bilang simbolo ng pag-asa, katalinuhan at kabutihan. Ang simula ng huling kabanata. Noong una, tahimik lamang si Miguel. Hindi siya marunong magyabang. Hindi rin siya nagpakita ng galit sa mga taong noon ay tumawa at nagmalabis. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, ngunit may lamig at kalmadong kapangyarihan, tila alam niya na darating ang sandali ng katarungan. Sa kabilang banda, ang mga taong dati nagtutulak at nag-uusig sa kanya ay nananahimik. Ang gwardiya, ang manager, ang mga estudyanteng tumawa, lahat sila ay naroroon. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Ang batang ininsulto nila ng matagal ay ngayon, sa isang iglap, nasa ibabaw ng kanilang mundo. Ang unang pagkilala. Tumayo ang matandang lalaki sa harap ng mikropono. Ngayon, panimula niya. Ay hindi lamang tungkol sa isang batang henyo. Ito ay tungkol sa lahat ng bata na nakaranas ng pang-aapi, pang-iinsulto at pang-aalipusta. Ngunit nagtagumpay sa kabila ng lahat ng ito. Itinuro niya si Miguel. Ang batang ito, na ininsulto, pinagtawanan, at minsan ay itinulak pababa, ay ang magiging lider ng proyekto naming pangkomunidad, na tutulong sa mga batang lansangan at mahihirap. Nag-ingay ang paligid. Ngunit hindi lahat ng ingay ay paghanga, may mga halakhak ng pagtataka at hindi pagkakasiya. Ang reaksyon ng mga umapi. Ang gwardiya, na dati sumigaw at nagparaya sa kanya, ay napaupo. Hindi pwede, bata lang siya, bulong niya sa sarili. Ang manager, na pinalayas siya sa tindahan, ay nanginginig. Ang bata pala ito ang magiging simbolo. Ang ilang estudyante na tumawa noon ay natatakot tumingin. Ang kanilang sariling kabiguan at kahihiyan ay malinaw sa kanilang mga mata. May ilan na sinusubukan pang mang-insulto. Sigurado ba kayo na karapat-dapat siya? Tanong ng isa. Ngunit walang makakalikha ng kaaway kay Miguel sa araw na iyon, hindi na siya ang batang tahimik na natatakot noon. Ang pagpapakita ng talino at kabutihan. Pagkatapos, inanyayahan si Miguel na ipakita ang kanyang proyekto.
Tahimik, ngunit puno ng determinasyon, inilatag niya ang plano ng water purification system na kayang abutin ang libu-libong pamilya sa mahihirap na komunidad. Sa bawat detalye, bawat numero, bawat estratehiya, nakita ng lahat ang katalinuhan at dedikasyon niya. Hindi ito galing sa mayaman, kundi sa puso at utak ng isang batang walang kapangyarihan noon sa mundo. Ang ilan ay napahinto sa kanilang mga argumento. Ang mga video na ginawa para siraan siya ay parang napawi sa isang iglap. Karma sa mga umapi. Ngunit hindi lamang ang pagkilala ang dumating. Ang mga taong minaliit siya ay nakaranas ng kanilang sariling karma. Ang gwardiya, na dati tumulak at humarang sa kanya, ay natanggal sa trabaho matapos mahuling mali ang desisyon niya sa seguridad ng kumpanya. Ang manager, na nagpalaya sa kanya sa tindahan, ay napahiya sa harap ng media matapos maipakita na ang batang tinuligsa niya ay mas mahusay sa kanya sa teknolohiya. Ang mga estudyanteng tumawa at nag-video noon ay kinailangang humarap sa klase at ipaliwanag ang kanilang pag-ugali at marami sa kanila ang napahiya sa social media. Ang bawat isa, sa kanilang sariling paraan, ay nakaranas ng katotohanan. Ang batang tinawag nilang basura ay may puso at talino na higit pa sa kanila. Ang emosyonal na sandali. Habang si Miguel ay naglalakad patungo sa entablado, may mga luha sa kanyang mata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa dami ng pinagdaanan niya. Ang matandang lalaki na naging gabay at tagapagtanggol niya ay nakangiti. Hindi mo kailangan ang galit, sabi niya. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan at determinasyon mo. Tumayo si Miguel sa gitna. Tumingin sa publiko. Hindi ko po ginawa ito para sa sarili ko lamang, sabi niya ng mailakas ng loob. Kundi para sa lahat ng batang tulad ko na minsang ininsulto, pinagtawanan at iniwan. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kahit gaano kahirap ang buhay, may paraan para magtagumpay. Tahimik na nakinig ang lahat. Ang dating mga umapi ay nakaramdam ng kabiguan at kahihiyan. Ngunit hindi iyon ang pangunahing damdamin ni Miguel. Sa halip, pag-asa at inspirasyon ang namayani. Ang pagtatapos ng laban. Dumating ang mga opisyal ng lungsod, ang mga media crews, at ilang EV representatives. Inanunsyo nila na ang proyekto ni Miguel ay susuportahan ng pondo at edukasyon. Ang batang minsang tinawag na basura ay ngayon simbolo ng pagbabago sa buong komunidad. Ang mga taong dati minaliit siya ay natutong humanga, natutong magsisi, at higit sa lahat, natutong respetuhin. Hindi ko kayo kinamusta noon, bulong ng isang estudyante. Ngayon na pagtanto ko, mali kami sa lahat ng bagay. Si Miguel ay ngumiti. Tahimik lang, ngunit mas malakas kaysa sa anumang galit o sigawan, pinakita niya ang tunay na lakas ng karakter. Isang bagong bukas. Sa pagtatapos ng araw, tumalikod si Miguel mula sa entablado. Ngunit hindi siya umalis ng walang alaala. Sa tabi ng workshop, naglatag siya ng libreng klase sa mga batang lansangan, nagturo ng simpleng science at technology, at ipinakita sa kanila na kahit mula sa pinakamababa, pwede kang umangat. Ang matandang lalaki, na dati misteryoso at tahimik, ay nakatayo sa likod. Tumingin siya kay Miguel at ngumiti. Ngayon, handa ka na para sa mas malalaking bagay, sabi niya. At sa mata ni Miguel, naramdaman niya ang katotohanan ng kanyang buhay. Ang lahat ng pang-iinsulto, lahat ng pangungutya ay naging hakbang patungo sa aking tagumpay. Ang katapusang aral. Ang tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, yaman o estado. Ang tunay na lakas ay nasa kabutihan, determinasyon at sipag. Karma ay dumarating sa lahat, ang mali ay nagbabalik, ang tama ay lumalago. Ang bawat batang tinawag na walang halaga ay may potensyal na baguhin ang mundo. At sa wakas, si Miguel, na minsang tinawag na ikbasura at ininsulto ng lahat, ay naging simbolo ng inspirasyon, pag-asa, at hustisya sa buong komunidad. Wakas ng Part 5, Finale.